Sa iba pang balita, napinsala ang ilang bahagi ng barko ng BIFAR na nagsasagawa ng Marine Scientific Research Mission dyan po sa Pag-asa K2 sa West Philippine Sea. Makaraang kanyonin ng tubig at 2 beses na banggain ng barko ng China. Madeline Villar Moratillo sa balitang yan. Binomba ng tubig at 2 beses pang binangga ng barko ng China Coast Guard ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nagsasagawa ng marine scientific research sa bisinidad ng Pag-asa K2 sa West Philippine Sea. Sa mga video na ito mula sa Philippine Coast Guard, makikita na habang binobomba ng tubig ng barko ng China ang BRP Dato Sanday ng BIFAR, binangga rin ito sa tagiliran. Nagdulot umano ito ng pinsala sa ilang bahagi ng barko at naglagay sa panganib sa buhay ng mga sakay nitong sibilyan. Habang nagre-radio challenge ang opisyal ng BRP Dato Sanday, makikita sa video ang mga crew ng China Coast Guard vessel na nakatayo at nagkamasidlang. Your unsafe maneuvers are in clear violation of your obligations for safe conduct. Sa isang pahayag, sinabi ng BIFAR na nagsasagawa ng Marine Scientific Research Mission ang 2 nilang barko na BRP Dato Sanday at BRP Dato Pagbuwaya sa Pag-asa K2 nang mangyari ang insidente. Sabi ni Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng PCG sa isyu ng West Philippine Sea, itong unang pagkakataong nagkaranas ng water cannon ang barko ng BIFAR sa loob ng territorial sea ng bansa. Sa kabila ng nangyari, hindi anya matitinag ang gobyerno ng Pilipinas sa pagsasagawa ng marine scientific research sa lugar. Well, this is the first time that the Philippine vessel, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, experienced water cannon sa loob ng territorial sea ng Pag-asa, habang ang ating BIFAR vessel ay nagkakandak ng marine scientific research patungo sa Pag-asa K2. But despite of that, the Philippine government, kasama ang Philippine Coast Guard and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, is still going to pursue ang ating marine scientific research. Noong unang quarter ng nakaraang taon, habang nagsasagawa ng maritime scientific research ang BIFAR sa Sandy Cay, nagpalipad naman anya ng PLA Navy helicopter ang China. First quarter last year, ito yung pinaliparan sila ng PLA Navy helicopter. And I would also like to add na bukod sa harassment ng 2 China Coast Guard vessel ng 21559 and 5103, the PLA Navy helicopter was also launched. Nagpalipad din sila at a very low altitude of less than 500 meters sa ibabaw ng ating mga BIFAR vessel. Sa kabila ng insidente na kompleto pa rin umano ng mga barko ng BIFAR ang misyon sa Pag-asa K1, 2 at 3. Sa kasalukuyan, pabalik na niya ito sa hindi tinukoy na port para maisailalim sa pagsusuri ang barko. Madeline Villar Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.